Hello Science fans! Welcome sa Science's Corner. Relax muna tayo sa ating usual na pag-uusap tungkol sa science. Magchikahan lang muna tayo and maybe also sneak peek sa buhay ng iyong resident Filipina scientist. Ako po si Chona, your friendly neighborhood scientist, and I'm here to share some insights, mga kwento, and maybe even some jokes with you. So ngayon, meron po tayong tatlong exciting na topics. Yung una, yung latest po na research namin tungkol sa alimango and yung tinatawag naming Alinmango app. Yung pangalawa, medyo nakakatakot pero wag po tayong masyadong matakot. Pero tungkol po siya sa heat record noong 2025. And yung pangatlo, sasagutin po natin ang isang katanungan galing sa ating audience. So tara na, magsimula na po tayo. So pag-usapan po natin ang mga alimango at ang alinmango. Recently po, magsisimula ng isang bago naming project with UP Visayas. And tungkol po siya sa pagtingin kung paano naaapektuhan ng pagbabago-bago ng ating environment, ang mga alimango at ang mga mussels o tahong. Yung team po namin, mostly ay in charge po kami sa pagtingin sa alimango. And very excited po ako kasi connected siya dun sa app na matagal na po namin dinedevelop, yung Alinmango. Ang Alinmango po ay isang web-based app na pinagko-combine po niya ang citizen science at existing satellite databases na tinitingnan yung iba't ibang characteristics ng tubig, katulad ng pH o yung asim po nito, yung alat o yung salinity, yung temperature, yung init o lamig, at pati na rin po yung dissolved oxygen nito para mas malaman ng ating mga nagpapataba o nagpapalaki ng alimango kung saan talaga sila dapat kumukuha ng similya o juveniles para patabain at palakihin sa kanilang ponds. For example, kung meron po kayong pond sa Pampanga, ang alinmango ay pwedeng sabihin sa'yo, saan ka ba pwedeng bumili ng magagandang similya? Galing ba sa norte? Galing ba sa Sorsogon? Galing ba sa Mindanao? Basta hahanapin niya yung mangrove area na pinakakamuka ng conditions ng pond mo. Ang ibig sabihin po nito, yung crablets o yung similya or yung juveniles na binili mo, mas malaki yung chance niyang mag-survive kasi hindi na siya masyadong magugulat sa conditions ng pond. So it's a mix of science, of tech, mga totoong buhay na problema, kaya sulit na sulit po ang pagsugod namin sa mga maputik na bakawan o mangrove area. Punta naman po tayo sa susunod na topic, kung bakit importanteng tignan natin yung heat record ng 2025. Alam niyo po ba na hindi lang mainit na chika at mainit na sagupaan ang dinala ng 2025. Ito rin po ang pinakamainit na taon sa ating history. Siyempre ayaw naman po namin kayong takutin, pero kailangan alam natin siya para alam din natin kung ano ang ating gagawin. Paano nga ba tayo naaapektuhan nito dito sa Pilipinas? Pag uminit po kasi yung tubig, naapektuhan po nito ang pagtubo at paglago ng ating coral reefs o mga bahura at ng ating mangrove forests or ating mga bakawan. So lahat po ito ay nakatali sa research na ginagawa namin. Kapag po kasi nasira o na-damage ang ating mga bahura at ang ating mga bakawan, mababago po ang ating pamumuhay. Imagine nyo, mababawasan ng mga pagkain na meron tayo kasi konti na lang yung isdang mahuhuli ng mga mangingisda. At pwede rin pong ma-endanger ang ating buhay, lalo na pag bumabagyo, kasi yung mga bakawan at pati rin mga bahura ay tumitigil sa storm surge at sa pagbaha. Pag wala sila, wala rin tayo. Pero syempre may good news kasi hindi naman ibig sabihin nito powerless na tayo. Meron po tayong magagawa. Kailangan nating mag-advocate ng pagbabago, lalo na kung tayo isang student or teacher, kailangan nating mas mapakinig sa atin ang ating mga local government units o mga LGU. Sa mga nakatira po sa mga probinsya na meron pang bakawan or mangrove, sana po makonvince sila na makapagtanim pa at maprotektahan ang ating mga bakawan. Sila yung natural shields kasi natin ng coastal areas na poprotektahan nila tayo. Tapos dito rin po tumitira ang iba't ibang uri ng hayop. Sana po ay mas masuportahan natin ang mga sustainable aquaculture at fisheries practices. Kilalanin po natin ang ating mga local na mangingisda, yung mga nagpapalaki ng isda, nagpapalaki ng alimango, kasi mas makikita po natin kung ano yung mga paghihirap na dinadanas nila at makikita natin paano natin sila matutulungan na mapakinggan ng mga mayor, ng mga congressman at mga governor na pwedeng tumulong sa kanila. Siyempre, dahil social media tayo ng social media, baka pwede naman pong gamitin natin ang ating social media pages para magpaabot ng mga information na ito sa mas maraming tao.
Paano po tayo makakatipid ng tubig? Paano tayo makakabawas sa basura, sa polusyon? Paano natin mapoprotektahan ang ating karagatan? Lahat ng ito po ay pwede nating i-share at ikwento sa social media. Siyempre, pwede rin po tayong gumawa ng ating maliliit na green spaces o kaya sustainable garden sa ating mga backyard at sa ating mga community areas. Lahat po ito ay makakatulong para palamigin ng konti ang ating neighborhood at mapagaan ang impact ng global warming. Isipin na lang po natin na ang mga ginagawa nating ito ay para lang yung pagtitingin ng panahon bago tayo maggala. Except na this time, ang pinapagpreparan po natin ay kung paano tayo mabubuhay. Kailangan po ay mas makapagplano tayo ng matalino, maprotektahan ang kabuhayan natin at ng ating mga kababayan, at syempre, mapanatiling healthy ang ating mga ecosystems. Dito naman tayo sa third part, ang Q&A portion. So ano po ba ang katanungan natin ngayong linggo? Okay, ang tanong natin, ang carrots ba talaga ay nagpapalinaw ng ating mata? So shout out kay Precious Pack sa tanong na ito. So, carrots, nakakapagpalinaw ng mata? Totoo o hindi? So, ito na yung science facts. Ang carrots ay maraming beta-carotene na nagiging vitamin A. Ang vitamin A ay essential para sa malinaw na mata. Ang vitamin A kasi ay kailangan para makagawa ng isang pigment na tinatawag na rhodopsin. At ginagamit natin ito para makikita kahit madilim. So, kung kulang yung vitamin A mo, kunwari hindi ka kumakain ng carrot o kaya iba pang gulay at pagkain na maraming vitamin A, ibig sabihin pwede kang mahirapang makakita pag madilim na. So, ang carrots or pagkain na maraming vitamin A ay nakakatulong para ma-prevent ang night blindedness. Pero kung nearsighted or farsighted ka, makakatulong ba siya? Yung mga issue na to ay actually nakadepende sa shape ng eyeball mo or yung curvature ng iyong cornea, hindi sa dami o kulang ng vitamin A na kinakain mo. So, kahit nakakatulong ang carrot sa ating healthy eyes, hindi po siya nakaka-cure ng nearsightedness or farsightedness. At hindi ka rin niya bibigyan ng superpowers na nakakakita ka completely sa dilim, ha? And fun fact, yung idea na ang carrot ay nakakapaganda sa ating pagtingin sa mundo or sa ating healthy eyes ay nagsimula noong World War II. British propaganda kasi siya. Ang sabi nila dahil sa pagkain ng carrot, sobrang galing ng mga pilots nila na makakita sa dilim. Pero actually, gumagamit lang sila ng radar. So in short, carrots are very, very useful if we want to maintain the health of our eyes and kung vitamin A deficient ka. Pero it won't turn you into a night vision ninja overnight, ha? Not unless, secretly, superhero ka talaga. And now, to end this video with our science joke for the day. What? Okay, so ito na yung science joke. Tumawa kayo, ah. Okay, ready? Let's go. Why did a biologist go on a date with a microscope? What? Because they were looking for something small but meaningful. So keep those science questions and jokes coming. Baka mamaya ma-feature ka na sa susunod na episode ng Science's Corner. And don't forget to subscribe if you want to learn more about science and other mind-blowing topics. Tambay po kayo ulit dito sa susunod nating video. See you around!